Isa nga pong masigabong palakpakan para sa ating Ama. Di ko po alam sasabihin ko. Hindi naman po ako ang facilitator ngayong araw na ito. Bukas pa po ako Hindi ko po alam kung ba't nabago. Tunay nga pong napakahiwaga ng Ama. Kung bakit po tayo naririto sa dambana na halos araw-araw. Ilan lang po ang bago. Sino po ba yung bago? Madami din po. Welcome po sa inyo. Sana po ay bawat tumayo sa lugar, sa harap na ito, mayroon po kayong matutunan, nakaalaman, at sa sandaling ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng aming Apo Kunching, ng ating Apo Kunching, kung nagbibigay na po siya ng mensahe, nawa po ay tumiim po sa ating mga puso. Amen po ba? Talaga pong napakahiwaga ng Ama. Kung tayo po'y naririto sa dambana, atin pong i-focus ang ating mga sarili. Kalimutan po natin ang mga alalahanin, ang ating pong mga sakit, na wag po nating isipin na kaya tayo nagpunta sa lugar na ito dahil upang tayo ay magpagamot. Ang unahin po natin ang pagalingin ng ating kaluluwa. Nang sa ganun po yung lumakas po yung ating katawan, mabilis po tayong, tingnan po ninyo, mabilis po ninyong magagawang makarecover sa mga sakit na nararamdaman. Katulad din po namin kayo na nung magtungo rito sa dambana, kami po ay may mga sakit din. Mga grabe din po. Ako nga po, ooperahin din ako sa puso. Pero hindi po pinahintulutan ng mahal na Ama na ako ay maopera sa pamamagitan lamang po ng pagbabanyos ng mahal na Birhen, ng mahal na Mama Mary. Ako po ay gumaling. Wala na pong gamot, wala pong kahit anong tabletas o kapsula na pumasok sa aking katawan. Dahon-dahon lang at tubig na hinatol ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Ngayon pong umagang ito ay tatawag po ako ng sharer. Kasi po ako, usually po pagka lumalagay dito, hindi ako naggagawa ng ganito. Kasi nga po, hindi ko patakda. Na ngayon, itinakda. Kaya po, tatawag po ako ng may hawak na papel. Ang una ko pong tatawagin ay taga rito sa Bahay Pare, Geo de Leon. Ay, eto po pala. Gandang umaga po sa inyong lahat. Marami pong salamat, Apo Kunching, lalong-lalo na po sa Ama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat at gumaling yung aking nararamdaman. Ang ibabahagi ko po ay nung ako'y binata pa. Alam po ninyo, sabi ko sa aking ama ka ako, aking mama yung pagdating ko, mag-aasawa na ako. Sino ba ka ako gusto nyo? Tatlo ka ako yan eh. Sige ka anak, malis ka na, naantay ka na ng mga kasamaan mo. Naganak ako ng binyag sa Nueva Ecija. Nung dumating ako sa amin, nakita ko maraming tao. Yung mga kasamaan ko nandun lahat, nagiinuman. Bakit baka ako nagpan dito? Nag-asawa ka na pala ka, hindi ka ako, dito pa ako. Hindi naman kaya ama mo ron. Sa iglesia. Hindi ka ako usapan namin, magtatanong kami. Ganun pa man, hindi na ako tumagir sa ama ko at baka magalit. Pumunta ka na yung anak kato, tinihintay ka. Nagpunta po ako ron. Sa matuloy sabi ko,
Pangatlong gabi ko na ron. Eh, kanong misis ko, hindi mo ataka, ika ako mahal ah. Mahal kita. Eh, ba't ika ayaw mo mala akong hagkan? Yaman mo ako, hindi pa kita kasal. Nung umaga. Pero kausap ko na ibiyanan ko nun na tatay, alis na po ako bukas pagka ayaw ng sapari nung misis si Niningning ha. Hindi, gusto ka ano, kausapin mo. Eh, kinausap ko na po ako, ayaw eh. Nung umaga ako mahilig magluto, ako nagluluto. Nung makakain na kami, Ningning ka ako, alis na ako, ayaw mo ka ako sa pari. Hindi man kita ka ginagalaw yan, kako tatay, hindi ko pa nagalaw yan, kahit halik, hindi ko hinalikan. Yan, umiyak na yung misis ko. Kaya kahit saan mo gusto ikasal, sige, pakakasal na ako ikaw sa'yo. Ayun, magkasundo nga kami sa pare. Ako po natuloy ko kami sa pare. Sa tagal namin pagsasama ako nakisimba siya, ayaw. Hanggang sa akin, namamanata nga sa Santa Lucia, sa Sambay, sa taon-taon yun. Hanggang sa naging 5 na yung anak namin. Sige, tisisimba ako rin, binibili kong damit yung mga anak ko. Gati-galawa, pamaskot, tsaka pambagong taon nila. Hanggang sa lumaki yun, ginagawa ko yun. Kaya tayo mga lalaki, lalo na yung mag-iitik, magagaling makisama yan. Pero higit sa lahat, ang galingan natin ng ating pamilya, pakisamahan. At tayo walang kalulugi sa ating mga pamilya. Meron pa nga nun yung ama ko dumayo ako sa pag-iitik dito sa Mesa Aldefonso. Yung tingiran ko sa amin sumama. Makikigapas daw. Bata pa, 35 lang pero may itsura. Yung ama ko hanggang bukid lang yun Puro girisla araw-araw sinusuot nun. Nung nakita nga yun, nakatira sa akin, nakipag-iro. Gaya ka, bata ang buhay ka. Hindi po ako, tinirala po namin yan. Bakit po ba, kursunada nyo? Hindi ka, tinanong ko lang, maganda. Hindi sa gabi-gabi, nakipag-iro yung ama ko ron. Hanggang sa ala ng kapasan, nakalimang ka pa naman yung babae na yun. Sumaka ako, ihatid ko na si Ate Loling. Bigay ka, yun, kumuha ng 10 kaban yun, bigay mo pa. Arami po, sige ka, bigay mo, walang kinit Ayun, pinahakot ko sa motor, binigyan niya 10 kaban. Kanya pala, kursunada. Hanggang sa tumagal ng tumagal, nalaman ng mga kapatid ko. Pag alam pere ama ko, hinahanap ko para makatuloy lang. Ayun, time na nagalit yung aking mga kapatid. Ba't daw kinukusinti ko ang aming magulang? Alam nyo ka ako, dapat mahalin ng magulang. Yun na lang ako kaligayahan ng ama, nakita mo, araw-araw sa bukid yan. Kanya, yung may mga magulang pa dyan, alagaan nyo yung magulang. At yun hindi man kayo bigyan ng inyong mga anak, mga magulang. Panginoon Diyos na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Hanggang doon na lang po. Marami po salamat. Marami po salamat po, Ama. Salamat po, kapatid na Geyo. Kinuwento po niya yung kanyang buhay at ang tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang magulang. Ang pangalawa po nating tatawagin ay si Nene del Rosario, taga Santo Niño po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang masishare ko po sa inyo ay ang masasabi ko po sa inyo ay ang aking pagka-high blood.
Manila na hindi lumalakad. Pagkaraan po ng 3 araw, ako po ay nakalakad. Salamat po sa Ama at ako po ay binigyan niyang pagkakataon para makalakad. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos kay Atong Kunching na tinulungan niya akong makalakad. Ako po ay tiga sa Manila po ako umabot po ng 20 taon na nagtitinda kasi po ako hindi po ako nakakasimba. Pagka po bumabalak po akong magsimba, hindi po ako natutuloy. Kahit po birthday ko, hindi po ako natutuloy. Ay, ngayon po, hindi. Wala po ata nung nagkasakit ako, dito na po ako nagsisimba. Sabay, Martes lang po ako hindi nakakapunta. Pero po araw-araw nandito ako. Ako po yung nagpapasalamat at dito sa ngalan ng Ama ako po ay gumaling. Naalis po yung aking pananakit ng buong katawan. Ako po ay nagpapasalamat sa Ama at sa Panginoon Diyos na tinulungan po nila akong gumaling. Hanggang dito na lang po, wala po akong alam sabihin. Marami pong salamat. Sa buhay po nating mga nilalang ng Diyos, kailangan po ang ating pong uunahin ay ang Panginoon sa mga naikwento niyang pangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang pagsisimba na binabalak na hindi natutuloy. Isa po yung, lalo na po pag-araw ng linggo, ating pong obligasyon sa loob po ng isang linggo, isang araw lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon. At pagising po natin sa umaga, atin pong ibigay ang ating pasasalamat sa Panginoon sapagkat buong araw po umiikot na tayo po ay ginagabayan, minamahal ng ating Ama. Kaya ang magiging sukli lang po natin yung pasasalamat natin at ang pagsisimba tuwing linggo. Ang ating pong pangatlong pagbabahagi ay si Yoli Gianan, taga Bustos po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo nangyari last week. Sumakit yung ulo ko, sobrang sakit. Tapos, hindi ko na matiis yung sakit. Nag-text ako kay Apo na tulungan ako kasi sobrang sakit ng ulo ko. Parang gusto kong iuntog sa pader. Pero ang ginawa ko, nag-text ako kay Apo nga, humingi nga ako ng tulong. Tapos sinatulan ako ng kung ano ang dapat kong inumin. Tapos nagdasal ako, sabi ko, Ama, tulungan mo ako. Kung ano man ka ako ang kalooban mo, ay tatanggapin kong maluwag sa puso ko. Tapos kinabukasan, yun nga, Saturday, pumunta kami ng kabiyak ng puso ko. Tapos sinabi nga ng mahal na Apo na yung sobrang sakit ng ulo ay sobrang pag-iisip o stress. Kaya inaamin ko naman po na dahil sobrang meron akong inalagaan na kabiyak ng puso dahil nga naputol yung paa niya. Tapos nung mga nangyari pa sa ospital, kaya sobra sigurong pagod at saka yung iniisip pa kaya ganun nangyari. Tapos nung Friday ng gabi, bali paggising ko ng umaga, bali tabingi na yung mukha ko. Nahihirapan ako uminom ng tubig. Pag uminom ako, tumutulo sa sahig.
Eh, wala naman ho akong ano kundi nagdasal na humingi ng tulong na sana hindi masyadong apektado yung kung ano man ho yung ano. Tapos ho, nagpapasalamat, nagpupuri ako sa Ama dahil ganun nga lang ho yung nangyari. Hindi ho naapektuhan yung pag-iisip ko at saka pagsasalita ko para madinig ko pa yung mga mahiwagang salita at maibabahagi ko pa yung kanyang mga kahiwagahan na nangyayari sa akin. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Ama at saka kay Apo Conching, kay Mama Mary na pang-7 banyos ko pa lang ho. Pero okay na yung mukha ko, tinatanggap ko bawat banyos ko na mayroong pagbabago sa katawan ko. Kaya Ama, maraming salamat po. Kung ako man po mayroong pagkukulang, humihingi po ako ng pagpapatawaran sa inyo. Maraming salamat po. Nakita po ba niyong tabingi ang mukha niya sa pagsasalita niya? Ito po opo. Ito po yung aking kasama ko sa pagbibigil. Ako po yung shepherd nila. Medyo na ano lang po yung hindi niya pagbibigil dahil nagkaroon ng problema yung kanyang asawa. Pero umaasa pa rin po ako na darating yung panahon na papayagan siya o makakadalo pa uli siya ng vigil namin. Tingnan po ninyo, buong buo po yung pananampalataya niya. Kaya po yung mga bago dito na may sakit o yung mga bago pa lang napupunta dito, atin pong gayahin yung mga kaganapan sa buhay niya na talaga pong ibinibigay yung sarili, kinakalimutan o iniiwanan sa bahay yung mga alalahanin, yung mga problema. Pagdating po natin dito, ang isipin po natin ay yung Panginoon palagi. Amen po ba? Wala na po akong sharer. Naku, mukha po may isang gustong-gusto na ang dibdib ay kumukurubdib na kumukurubdub. Atin pong aawitan tayo ni Tita Pilar. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ang sarap naman. Sa tingin pa lang, alam na po ng aming mga kapatid kung ano ang medyo nga po, may kumukurubdob sa dibdib. Kaya para po sa inyong lahat, sa ating Panginoon, nawa po sa munting awiting ito, madama po natin na tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang dakong ito, tunay nga pong ibinibigay na po ang lahat. Mahirap pong ipaliwanag kung andito lang yung aming mother sa oras na ito mawawari niya po kung ano ang ibig kong tukuyin, kung ano ang ibig kong sabihin. Tunay nga pong talagang binibigay lahat ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay mananahan lamang sa kanyang kalooban, matutuntun po natin ang tamang daan patungo po sa kaharian. Amen po ba? Ang sarap po, napakasarap pong makapiling. Sa tuwing na pakiramdam mo, kapiling mo po ang Diyos. Siguro po, alam ko po, yung mga patuloy na pumaparito na binabalik-balikan ay ang aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching, naunawaan na po nila kung ano ang ibig kong tukuyin. Amen po ba? Kaya sa awitin pong ito, nawa po, tayo po
isa po sa atin, inaanyahan ng ating Panginoon. Hanggang kailan kaya tayo naririto? Hanggang kailan kaya magtitiis ang mundo? Sinong magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, halika na't magsisi. Ngayon na kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Ngayon na kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay ng maligaya. Handang tumayo, lumakad kapatid. Dulo nito'y may naghihintay sa atin. Daang patungo sa kaharian ng Ama upang mabuhay na kapiling siya. Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Nawa po, nakuha niyo po ang ibig tukuyin ng awitin. Tunay nga pong ayaw po ng ating Panginoon na tayo po'y naghihirap. Ialay po natin sa Kanya ang lahat. Ibigay po natin sa Kanya kung ano po ang ating mga pasanin. Makipagtotoo po tayo sa Panginoon at mararamdaman niyo po gagaan ang inyong pakiramdam kung ano man po ang inyong daladala. Sapagkat napakasarap po kapiling ng Espiritong Banal. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po, kapatid na Pilar. Napakaganda po ng mensahe, di po ba? Kung pinakinggan po natin mabuti ang kanyang awitin, naroroon na po lahat yung ating pagkakaisa upang tayong lahat ay lumapit sa Panginoon.
Ang susunod ko pong tatawagin upang magbigay ng pasasalamat ay ang aking kapatid na Bioli. Salamat po, Ama, at ako po'y muli mo naman pong pinatindig sa harapan mo upang ako po ay magbahagi ng hiwaga at kadakilaan na ipinadama mo sa aking buhay. Salamat po, Ama. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po talaga na ang buhay po ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ang maibabahagi ko lang po sa inyo ay ako po ay nais ko lang po magpasalamat sa ating dakilang Ama sa mga kabutihang ibinigay niya sa aking buhay. Higit lalo na sa aking mga anak na malalayo man sa akin at hindi ko sila nakakapiling, ay patuloy po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Ama sapagkat patuloy niya pong ginagabayan at pinapatnubayan at patuloy po niya sinusubaybayan ang aking mga anak. Nagpapasalamat po ako, nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat mula nung ako'y maakay sa dakong ito ay marami na pong nabago sa aking buhay. Unang-una po, nabago po ang sa aking buhay na ako ay maakay sa dako ito ay ang binayaan niya ako at pinagkalooban niya ako ng kapayapaan ng isip, kapanatagan sa aking sarili at higit sa lahat ang liwanag sa aking buhay. Marami pong salamat sa ating Panginoon sapagkat ako man po ng mga sa dati kong buhay ay napakarami ko pong pagkukulang at pagkakamali sa Kanya. Subalit sadyang napakabuti ng Panginoon sapagkat binigyan pa ako ng isang pagkakataon upang baguhin ko ang mga pagkakamali ko sa Kanya. Salamat po sa ating dakilang Ama at muli niya ako itinuwid. Walang hanggang pasasalamat ang itinataas ko sa Kanya sapagkat isang magandang buhay ang ibinigay niya sa akin. At muli po akong nagpapasalamat pong muli sapagkat napakarami na pong biyaya ang ipinagkaloob niya sa akin. Mga kabutihan at mga pagkakataon na walang mga pagkakataon na nadarama ko sa Kanya. Hanggang dito na lang po at maraming pong salamat. Marami pong salamat, kapatid na Bioli. Tunay nga pong ang bawat isa sa atin na naririto na sa araw-araw na nagtutungo sa lugar na ito, na nagkakaroon tayo ng mga kaganapan na hindi natin maipaliwanag sa ating damdamin. Ng mga kaganapan na nakakatuwa, nakatotohanan sa ating mga buhay. Higit po na mas masarap yung tumayo dito sa harap na ito upang isiwalat po natin sa Panginoon ang ating pasasalamat sa Kanya. Ang susunod ko pong magbabahagi ay si kapatid na Mario Sagum. Kapatid na Mario Sagum.
suking-suki. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Divine Mercy, sa ating mga alagad, sa ating mga caps, at sa inyo po lahat. Kaninang nagpapasalamat ang ating kapatid na Tibioli. Nagpapasalamat sa lahat ng kanyang biyayang natanggap. Katabi ko ho yung kanyang may bahay, si kapatid na Simon. Sana banggitin man lang kang magpasalamat siyang nagkaroon siya ng isang mabait na asawa. Hinihintay-hintay po niya, wala. Baka sa susunod na po. Nabigla ako noon sa aking pag-aaral po, parang dalawa ang pinakalayon ng ating mga gawain dito. Yung una, yung mapalapit tayo sa ating Panginoon, matunto ng tamang landas. Pangalawa, yung mga may sakit ay gumaling. Yung mga may problema ay manulasan ang kanilang problema. Okay. Sa puntong yung mga may sakit ay gumagaling, malaki po ang nakikita kong tagumpay ng ating kapatiran, lalo na po ang ating Apo Conching, dahil marami pong napapagaling halos araw-araw. Ngunit yung puntong mapalapit sa ating Panginoon, parang dito marami pa siguro dapat tayong gawin. Kasi kung tutusin, lahat ng mga gumaling ng mga nakaraang taon, 12 taon, dapat sana punong-puno ito araw-araw. Halimbawa, yung gumaling man lang sana noong 2007, pumasok dito ng Lunes, abay punong-puno ito siguro. Gumaling ng 2010, pumasok ng Martes. Umaapaw yan hanggang doon sa dulo doon. Subalit, kita nyo, iilan-ilan tayo ngayon dito. Mabuti lang yung aking kaibigan doon, Marcos Pangilinan po, yun. Hindi siya nakakalimot. Napagaling siya dito, araw-araw nakikita ko siya rito. Yung kanyang may bahay nga pala, nung kami magka-classmate po nung elementary, mahusay pong kakantayan. Baka hindi pa nyo natin discover. Isang araw po, patayuin natin dito yan. Si Medi. Yan po palagi kumakanta sa amin sa harap. Sa maraming kadahilanan siguro, yung pag may pag-ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Kaya siguro yung iba nagdadahilang, meron silang dahilan para hindi makaparito. Para patunayan ko sa inyo na pagka gusto ay may paraan, meron po akong kukwento. Nag-iiyakan na naman kayo kanina Mayroong isang pare hong napakahigpit. Ang gusto niya pag alas 7, ang oras ng misa, alas 7, umpisa kagad siya. Kung mayroong ikakasal at wala pang alas 7, umaalis po ang paring ito. Napakahigpit. Ngayon isang araw, magbimisa siya sa isang barangay. Ang umpisa ng misa ay alas 7. Subalit nakasakay siya sa isang kartela lang, isang kabayo. Kahit paanong tusin niya, parang hindi siya abot ng alas 7 dahil napakabagal ng takbo ng kanyang kabayo. Ngayon, umisip siya ng paraan. Ika nga, kung gusto, may paraan. Nakakita po siya ng isang puno ng siling labuyo sa daan. Yan. Kumuha siya ngayon ng 10. Ito siguro ang paraan. Piniga po niya yung 10 sili, kinaskas doon sa kuwan ng kabayo, doon sa bilog na. Nagtatakbo po itong kabayo, ang bilis. Yan. Ang problema ho, hindi pa pala siya nakasakay, nakatakbo yung kabayo. Naiwan siya. So nag-isip siya uli ng paraan. Basta gusto, may paraan. Kanya. Binalikan niya yung sili. Kanina, 10 ang kinuha niya. Ngayon, 20 po ang kinuha niya. Piniga po niya. Tapos sa kanya na pinunas. Takbo po siya, umabot po siya ng misa, alas 7. Kaya nga, kung yung nagdadahil lang, walang pamasahe, dyan lang sa malapit bahay pare, 2 sili lang, makakarating kayo rito. Yung malayo-layo sa Bisal na walang pamasahe, gawin mong 4 yung sili, makakarating ka rito. Pagkabaliwag, 20 na kailangan dyan.
Okay po, serious. Meron po ako isang, ala pa nga po, ano? Meron po ako isang karanasan. Medyo i-relate naman natin doon sa ating usapan. Ito po ay pinahagi ko nung kami minsan nasa Bigan. Nasama po ako minsan pagpunta sa Bigan. Ngunit hindi ko po nabuo yung aking kwento dahil sa kalagitnaan po ay nagbara yung aking lalamunan. Naiyak po ako. Dahil nakita ko yung aking pagkukulang, nakita ko yung aking kasalanan. Huwag sana akong maiyak ngayon. Minsan po yung aking pong anak, 4 po ang aking anak na inihahatid sa airport. Katunayan po yung isa ngayon na coding kami, papunta sila sa airport. Yung isang bunso ko, hatid namin sa airport, dala yung sasakyan. Nung tapat po dun sa Ayala, yung mataas na tulay, bigla pong nawala ng preno yung aming sasakyan. Kahirap po dun sa Manila, susung-susung po ang sasakyan, ilang lane yun. Biglang-bigla yun. Buti nakabig ng driver, hindi ko maalam paano nung huminto. Pagkatapos mula dun sa Ayala hanggang sa airport, kung na lang po, halos handbrake na lang po ang ginagamit. Kasi kung bababa kami, mahuhuli siya, marami po magiging problema. Kaya dinahandahan po ng aming driver. Pagkatapos po maibaba siya sa airport, abutan dasal. Pagbaba po namin yung baba na, wala na talaga. Tumutulo na yung brake fluid, kahit paanong tapak, walang-wala na. Dasal, yung aking may bahay, asan ba yung may bahay, ang sabi niya, bahala ang Panginoon dyan, huwag kang kakabahan. Pero paano? Napakahirap po dun. Pag nasiraan ka, hihilahin ka ng wrecker. Antimano, 2005, dadalhin sa isang lugar, kailangan bantayan mo, paano ang repair, paano kami uwi, alas 4 ng hapon. Okay. Tama-tama po yung pag-inintuan namin yung bay, tulay. Nakalagay dun, after 2 hours, hahatakin na kayo. Gastos malaki. Tama-tama po pala, doon lang sa kabila ay mayroong isang shop. Ayan. So, nagmaneho yung driver, ako nasa unahan, naabot ang senyas ko, gano'n, hanggang nakarating kami. Ayun, meron 2 mekaniko doon na nakaupo, kinausap namin, okay naman. Nung ginagawa na yung sasakyan, meron pang isang dumating na tao na huli niya yung punto namin, puntong Baliwag. Taga-saan po ba kayo, Yan. Taga-Baliwag po, ganun, ganun. Nagkwento na siya, ganun, konsehal doon sa lugar. Okay, parang tinulungan kami na ikaw na ang bahala dyan, hindi ba sa akin yan? Okay. So, nagawa ang sasakyan, halos magsasara na yung bilihan ng spare parts. Nagawa po. Ba't nakakalimutan ko nagpasalamat? Sa kasiyahan siguro ng loob na naibsan ng aking kalooban. Ngayon, nung magpunta kami ng Bigan, doon ako naiyak. Nung unang gabi na nagbendisyon ng apo, humilera po akong bibindisyonan. Pagpasok ko sa kanya, pagtapat ko, hinawakan ako sa noo. Ako ang nagligtas sa iyo sa aksidente nung mawalan kayo ng preno. Kita ninyo? Hindi naman niya alam. Tumayo po ang aking balahibo. Hindi ko malang paano gagawin ko. Lumayo ko sa aking mga kasamahan ilang beses. Hindi na ako nakipag-usap. Tingnan ko anong naging kasalanan ko. Parang nakalimutan ko yata magpasalamat ka ako nung panahon na may problema ka, nagkakandahirap ka, Diyos ko po. Nitong maayos na ang takbo ng lahat, nakakalimutan mo na siyang tawagin, nakakalimutan na magpasalamat. Ilan po ang leksyon kong iiwan sa inyo. Kaya po, buti na buo ko yung kwento ngayon. Ganun lang po. Inaasahan ko naibahagi ko yung leksyon sa inyo na aalalahanin natin ang ating Panginoon sa oras na ating kagabihan at sa oras na tayo ay tumatamasa ng masarap, kaligayahan at mga biyaya. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po, Caps Mario. Sorry ko nga po, kasi nung natatandaan ko po nung last na nag-facilitator ako, natawag ko din po siya. Pero ngayon po talagang takda na siya tumayo dito sa lugar na ito. Marami po ba kayong natutunan sa kanyang sili? Ang
ano lang po yung talagang kung tayo po ay nananalig ng husto sa Panginoon, ano man ang dumating sa ating kapahamakan, walang tanging magliligtas sa ating kondisya. Akin pong tatabagin ay ang ating kapatid na Lando Painor. O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang aking paningin, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo, ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyong pong abang kapatid ay taus-pusong magbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa pahapon ng ito. At ganoon din po sa ating Panginoong Hesukristo, Diyos Amang Dakila, at sa ating Apo Konsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga pasyente, mga tagasunod. Magandang umaga po. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang kadakilaan ng Ama. Sapagkat ang sino man po sa inyo lingid sa inyong kaalaman sa nagdaang isang linggo, ako po'y nagkaroon ng karamdaman, bagamat hindi niyo po mahalata sa aking katauhan, liban sa aking kabyak ng puso at ilan sa mga alagad. Sapagkat sa tuwi na ako'y naririto sa harapan, nagpupuri sa ating Diyos Amang Dakila. Alam niyo po mga kapatid, ang inyo pong abang kapatid ay inatake na naman ang pagsakit ng tiyan. Kasama na po roon ang hindi ko pag-ihi. Halos isang linggo po yon. Nagbata po ako sa kalagayang gayon. Kung kaya nasabi sa akin ng aking kabyak ng puso, bakit hindi ko idulog sa mahal na Apo? Ang sabi ko naman, hindi na, sapagkat mapapagalitan lang ako. Totoo po yon. Sapagkat sa mga ipinagbawal ng mahal na Apo na aking kakainin, ay kinain ko rin. Sapagkat ako po'y nagmimita, napakasarap po ng adobong sitaw. Yun po ay naramdaman kong muli ang pananakit ng aking tiyan, sapagkat ang lahat po ng klase na gulay na may abyang salang-sala po sa aking tiyan. At hindi nga po nagtagal no, naramdaman ko nga po ang pananakit ng aking tiyan at kasama nga po ang di ko pag-ihi. Sabi ng aking kabyak ng puso, pinipilit niya ako, dumulog ka kay Apo, hindi na ako, kaya ko to, sabi ng ganon. Kapag napakadakila po talaga ng Ama, sapagkat sa tuwin ay naririto ako sa ganitong oras o sa ganitong mga araw, wala po akong nararamdaman na gaanong pagsakit. Ngunit pag uwi ko po ng aming tahanan, pag naramdaman ko ang pananakit ng aking tiyan, nakukuha ko po talaga ako'y mahiga sa sakit. Kung kaya nasasabi ng aking kabyak ng puso, bakit ika nakakatulog ka ganong may karamdaman ka? Ang matid ko po sa bagay na ganon, sa kanyang tinuran, kung magising ako, salamat. Kung hindi ako magising, salamat pa rin. Yan po ang sa tuwin ay aking inuusal. Sapagkat ako po'y nananalig at sumasampalataya na may magagawa sa akin ang Diyos Amang Dakila at ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pagtitibay ko hanggang doon na lamang po. Kung ako'y tumitindig sa araw-araw dito sa inyong harapan, hindi ko po inaalintana ang aking karamdaman. Kanina nga po, habang ako'y nagpapatak, hindi ko po sukat akalain na ang ating kapatid na Kristo ay handa sa tapat ng pintuan. Kinambatan niya po ako. Ang ginawa ko, nilapitan ko. Ano ba ang kailangan mo? Kuya Landoy, walang mag-akyat ika ng bigas sa itaas, baka pwede, kaya mo ba? Ang sumilid po sa isip ko, ang timano, magaang pa ako. Pero hindi ko po sinabing kaya. Hindi ko po sinabing hindi ko kaya. Kaya ko, sabi ko gano'n, kahit na namamaga ang aking pa. Habang ako'y lumalakad papunta sa bahay ng mahal na Apo,
Panayang usal ko, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, gabayan niyo po ako. Talaga pong mag-aampak. Hindi po ako nasiraan ng loob. Inatangan po ako ng isang cup at dinala ko po sa itaas. Awa ng Diyos po ng Ama. Ayun po, naidala ko po sa itaas. Nawala ako po akong naramdaman ng sakit ng aking paa. At katunayan niya po, saksi po kayong lahat na naririto na kung paano pa po akong magpuri. Kaya ako taus-puso nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila. Kaya ang lahat ng papurit pasasalamat ay aking ibinabalik sa tuwina. Kung magpuri ako sa Kanya ay hanggang doon na lang. Hindi ko alintana kung ako'y babagsak o hindi. Sapagkat sa kalagayan ko nga pong magapo ang aking mga paa. Batid po niya at nakikita po ng mga ilang alagad at kayo po mga pasyente, talaga po namamaga ito. Pero ito po baliwala sa akin. Sapagkat dala nga po ng aking pananalig at panampalataya. Kaya mga kapatid, kung ano man po ang dalahin niyo sa buhay, ipasa Diyos niyo po. Sapagkat wala pong ibang makatutulong kung di ang ating Diyos Amang Dakila, ang Diyos na buhay na sa tuwin ay ating pinananaligan at pinanampalatayanan. Mga kapatid, sa kalagayan ko po kapag may sumasakit po sa aking parte ng katawan, katotohanan po, hindi ako lumalagok ng anumang gamot na nabibili sa pharmacy. Yan po ay puso ko pong ibinabahagi sa inyo sapagkat yan ay katotohanan. Sapagkat ang isang tumitindig dito sa harapan ay hindi pwedeng magsinungaling sapagkat ang ating Diyos Amang Dakila at ang ating Panginoon Jesucristo sa ating lahat ay nakatunghay. Kaya ang bawat tumayo po sa harapang ito, inyo pong, kung may mapulot ko po kayong aral, pulutin po ninyo at hindi po aral na makapagdudulot sa inyo ay iwawaksi. Sapagkat ang dambana pong ito para po sa akin talaga pong napakabanal. Sapagkat simula po nang ako'y matuntong sa dambanang ito, hindi ko naman po tuwirang sinasabi sa inyo na ako po ay lubos na nagbago. Paulit-ulit ko pong nasasabi sa inyo, isa po akong sabungero, sugarol. At kung umubos po ng sigarilyo, halos 2 kaha. Pero ang lahat po ng iyon ay nawala. At natuto rin po ako na kung wala rin lang pong mahigpit na nagawain o anumang bagay na aking patutunguhan sa tuwing araw po ng linggo, laman din po ako ng simbahan. Hindi po katulad sa una kong buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos Amang Dakila at marami na pong binago sa buhay ko. Maraming salamat po. Salamat po kapatid na Lando. Nakikita po ninyo sa araw-araw na sumasayaw, nandito sa gitna, sumasayaw para sa Panginoon. Higit pong nalulugod sa Kanya ang Panginoon. Kung nakikitang kahit po sabihin na pinagtatawanan siya sa mga ginagawa niya, ngunit dahil nga po yun ay pag-alay sa Panginoon, siya ay mahal na mahal ng Panginoon. Kaya lahat ng dumarating sa kanyang mga hirap, mga pagsubok ay madali niyang nabibigyan ng lunas dahil alam ng Panginoon na tapat ang kanyang paglilingkod sa Kanya. Ngayon po ay ang tatawagin ko naman po ay ang ating mahal na Mother of the House, ang ating Mami Maris. Papuri sa iyo ang may walang katapusan, sa bawat oras, sa bawat araw. Kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong paghibig, ang patuloy namin nararamdaman, upang sa dako mong banali kay paglingkuran ng pong katapatan. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, ang aming mahal na pupunchi, na sa amin na iyong binigay, upang makilala kang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po kayo? Sadyang mabuti po tayong lahat. Ano po? Sapagkat sa bawat araw po, kahapon po, unang araw ng linggo, unang araw ng linggong ito, Lunes po, ano po, ang facilitator ay si kapatid na Myrna. At ngayon naman si Tita Seni. Alam niyo po, sadya pong bawat araw,
walang nakakalirit kung ano yung magiging pakiramdam mo sa bawat araw. Kahit sabihin natin na ang lahat ay nasa sayo na, ang lahat ng kagalakan ay nasa sayo na, dumarating talaga yung pagkakataon na sa puso mo, may mararamdaman kang parang gusto mong manghina. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan ang naramdaman ko po kahapon, na sabi ko nga po sa ating Panginoon, nararamdaman ko po sa aking katawan na may kakaiba, na damdamin na hindi ko makapa kung paano. Basta ang mahalaga lang, nararamdaman ko po kahapon, alam po yun ng katabi ko, malungkot ako kahapon, sobrang napakalungkot ng aking pandama. At salamat sa Ama, sapagkat kapag pinadama mo pala sa'yo ng Panginoon na bilang katauhan na malungkot ka, huwag kang malugmok ng tuwiran. O dili kaya ay huwag mong masyadong pakadibdibin yung lumbay ng puso mo kung mayroon mang lumbay, kundi kapain mo rin kung ano yung gagawin ng Diyos sa oras na ikaw'y nalulumbay kung paano kanya pagagalakin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko kay Mami Beth, may binubulong po ako sa kanya kahapon. Sabi ko po sa aking sarili, bakit kaya ako nalulumbay? Sabi ko pong ganon. Samantalang sa bawat araw na ako'y naririto, hindi nila mabanaag na tahimik ako, kundi lagi ako nakangiti. Naroon po yung lumbay ng puso ko na, siyempre bilang pagkatao po, naroon yung nararamdaman mo na may mga tanong ka pa rin bilang pagkatao na siguro ang ikinalulumbay na kagaya ng ikinalulumbay ng ating Panginoon, na kapag nakikita niya yung kanyang mga anak na hindi nakatutupad sa kaukulan-ukol sa kanya at madalas yung nawawalay sa kanya, nagkakasala, nalulumbay din ng ating Panginoon. Parang ganun po yung naramdaman ko po kahapon na may lumbay po ako sa puso ko. Subalit purihin ang ating Panginoon sapagkat, sabi nga ni Mami Beth, ang bawat lumbay ay may kaakibat na galak. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita ang hiwaga ng Diyos na kailangan palang danasin ng taong malumbay. Kaya kung kayo naman po ay nalulumbay dahil sa kalagayan niyo po sa buhay, huwag niyo pong pakadibdibin. Amen po ba yun? At kung kayo naman po ay nalulumbay dahil sa karamdaman niyo sa inyong katawan, huwag niyo din didibdibin. Sapagkat ang ating Panginoon lagi sa tuwina ay may kasagutan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa aking pagninilay po, doon ko po higit na pagnilay at napagtanto sa puso ko na ang hindi kayang ibigay ng tao ay kayang ibigay ng Diyos. Amen? Amen po ba yun? Bakit po? Halimbawa, sa mga minamahal mo lang, may mga pagkakataon, sabi ko nga po sa inyo, marami rin po kaming pinagbabatahan bilang mga alagad. Hindi lang po sa mga bagay na kaukulan kung paano kayo maglingkod, kundi, syempre po, tao lang po kami. May mga kaukulan na sa aming mga minamahal, maaari namin pagdaanan yung gamitin sila ng kalaban para magapi kami. Amen po ba yun? At yun po ay dumarating po sa amin na kung hindi ka nga magiging matatag, sadya pong magagapi ka ni kalaban. Sapagkat hindi lang siya isa, 2, 3, hanggang 5, samantalang ikaw nag-iisa ka lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya, salamat pa rin sa Ama, sapagkat kahit ilan pala ang kalaban mo, kapag ang Ama ang kasama mong sandigan, talo silang lahat. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang aking pagninilay na si Ama, ang ating Ama ay ultimate, extreme po siya talaga, na kaya niya ibigay ang lahat sa'yo. Kapag ang lumbay mo, ang dulot nito ay pagkukulang sa pag-ibig, pagkukulang sa pagmamahal ng mga kamag-anak mo o dili kaya ay mga mahal mo sa buhay, siyempre sa unang buhay, maaaring magiging daan pa ng galit sa puso mo. At naroon na yung susumbatan mo ng ganito, 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 bilang tao. Subalit, sa isang banda po pala, ang kainaman sa ating Panginoon, kapag hindi na-sustain ng mga minamahal mo, yung hinahanap mong pag-ibig para sa kanila, ang ating Panginoon, alam niyang balasahin ang isip at puso mo para huwag kang magalit. Kundi manatili ka lang tahimik at kapag ibinigay naman niya ang pagpapagalak, sigurado, masigit pa dun sa inaasahan mo. May ba bang Diyos? At yan po ang naganap sa akin kahapon, na sabi ko nga po, kapag may nararamdaman po ako sa puso ko na, siyempre po, lalo't hindi iba sa'yo, na nagiging daan ang pagdalisay sa'yo ng ating Panginoon, isa lang po yung sinasambit ko,
Alam niyo po kung ano? Kuhanin niyo na po ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat mahirap po eh. Lalo po, halimbawa, mahal mo sa buhay. Bibigyan ka ng kaukulang, gabitin sila ng kalaban. At kung atin pong bibigyan ng, halimbawa, mga magulang mo, dili kaya kapatid mo, naroon yung hindi nila maunawaan kung bakit ka ganyan, bakit ka naglilingkod ng ganito, bakit, yung mga ganun, pag dumarating yung ganun. At may mga pagkakataon na kapag lumapit sa'yo, natatanggihan mo sila dahil alam mo, mayroon kang pinaglalaanan ng higit sa yung paglilingkod. Ganun po. Siyempre po, darating na po yung bilang pagkatao po sila. At kumbaga, siyempre po, dumarating po yun sa amin. Alam niyo po, isa lang po ang hinihiling ko sa Ama, sapagkat sa aking pagninilay, kami mga lingkod, hindi na namin kaya yung problemang pantao. Napakasakit sa ulo yun. Boy po ba siya? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat kami po, mga lingkod, kapag kami dumulog na, payapa na po kami natutulog. Sa totoo lang, kahit nakaupo po ako at sinumpong ako ng antok, makakatulog na po ako. Pero yung sisidlan po ako ng halimbawa ay problemang pantao, tapos iisipin ko, masakit po sa ulo yun, ayoko na nun. Kaya, salamat sa Ama, sapagkat doon ko po lalong natitest kung gaano ako kamahal ng Diyos. Boy po ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sabi ko po kahapon, Mami Bet, bakit ako nalulumbay? Nakita ko nung kapatid ko kabila, tumutuloy yung luha ko. Hindi ko makapa sa puso ko, bakit? Subalit, ganun po pala. Wala talagang ibang pwedeng makadaig sa ating Panginoon. Kahit sino man siya. Tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Makapagbibigay sa iyo ng tamang pagmamahal, makapagbibigay sa iyo ng tamang pangangailangan, makapagbibigay sa iyo ng tamang damdamin, at makapagbibigay sa iyo ng tamang pangangalaga na hindi ka mawawala sa Kanya. Amen? Kaya sa bawat araw, kung paano po ako naririto, at sa pag-usad ng panahon na tumatanda po tayo, lalo na ako tumatanda po, naroon po yung kaukulan na kapag dinala mo ang problemang pantao, mapapansin sa'yo na hahagard ka sapagkat hindi ka nakakatulog. Subalit, kapag ang problema ay simple lang, na yun ay hindi naman problema kundi pagdalisay, kahit anong gawin ng kalaban, hindi ka magagapi. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po sa Ama. Yan po mga kapatid, wag lang po nating layunin na tayo'y pagalingin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga karamdaman, kundi naroon po yung isang napakalaking aral na maaari natin magamit sa pang-araw-araw nating buhay upang wag tayo malugmok ng ating sarili. Amen po ba yun? Sapagkat sa aking pagninilay, kapag tinake mo yung mga bagay na makapaglulugmok sa'yo, sarili mo rin ang kalaban mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya salamat po sa Ama, sapagkat napakabilis po diyang kumilos. Kapag kumilos po siya, sadya pong kidlat. At hindi kayang unahan ng sinuman. Bagkos, kapag kumilos siya, yung simpleng inaasahan mo, higit pa niyang ibibigay sa'yo para higit kang magalak. Kaya sa madaling salita, ito po ang aral. Huwag niyo pong panghinayangan kung ano yung itinanim ninyo. Amen po ba yun? Sapagkat kapag ikaw ay dumating na sa punto na ikaw na ang dapat mag-ani at hindi ibinigay sa'yo ng kapwa mo, sigurado ibibigay sa'yo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sa buhay ko ngayon, sabi ko nga po, nung sinabi po ni Mami Beth, ikaw pa, si God pa, sabi po niya, yan po yung mga speaking niya eh. Ako pa, ganun po. Kumbaga bilang sa mga alagad, kapag dumadaan po kami sa pagdalisay, naroon po yung aming extreme na pagpapahayag sa aming sarili na ako pa. Siyempre, ikaw mismo alam mo kung paano ka naglingkod sa Diyos. Amen po ba yun? Subalit, hindi mo yun maisusumbat sa Diyos. Kundi tanging Diyos din na makatatarok sa'yo kung paano niya yung tatapatan ng mga bagay na makapagpapagalak sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ito po, iwanan ko po sa inyo. Huwag niyo pong panghinayangan kung ngayon ay nagtatanim kayo. Amen? Huwag niyo pong panghinayangan kung ngayon ay nalalagasan kayo. Huwag niyo rin panghihinayangan kung ngayon ay hindi kayo nililingap ng mga nilingap ninyo. Amen? At huwag niyo rin panghihinayangan kung ano man yung ibinigay ninyo na hindi ibinalik sa inyo. Yun po ang iiwanan ko sa inyo. Sapagkat katotohanan sa puso ko na kung babaybayin ang pagpa-flashback ng nakaraan, sadya pong mahirap gawin. Subalit, dahil hindi ka naghintay ng anumang palit mula sa kapwa mo, kapag ang Diyos ang kumilos na kailangan mo na, sigurado, siksik-liglig umaapaw,
lumulundag pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan lang po iwanan ko po sa inyo. Lahat ng bagay na nakamtan nyo, kung ito'y binigay nyo, huwag niyong panghinayangan na hindi maibalik sa inyo. Kung ano man ang itinanim ninyo, halimbawa pagmamahal, kung hindi man kayo mahalin, huwag niyo pong panghinayangan na minahal mo siya. Kung halimbawa man, mga panahon na yon, dumating sa punto mo na inunawa mo siya, huwag mo rin panghinayangan na inunawa mo siya. Sapagkat kapag dumating po yon, na ikaw naman, syempre minsan tayo po bilang pagkatao, halimbawa, kung hindi nga natin kilala ang ating Panginoon, maaaring masambit mo, noon, nung nangangailangan siya, halos magkandarapa pa ako siyang tulungan. Ngayon, ako naman ang nangangailangan, hindi man lang ako maalala. Yan po ang tema ng tao. Amen po ba yun? Subalit hindi po, mali po yun. Huwag niyo pong hintayin yung igaganti sa inyo ng tao. Sapagkat, kapag ikaw na ang nandun sa sitwasyon na nangailangan at sa Diyos ka lang umasa, alam niyo po, ibang klase si God gumamit ng tao. Kapag gumamit siya ng tao, sigurado, walang sasabihin sa'yo kundi ipararating na lang sa'yo, eto na ang para sa'yo. Buhay mo ba kay Diyos? Kaya, dyan po ako na-amaze sa mga kaganapan. Nasabi ko nga, hindi nyo kami naririnig bilang mga alagad na ipagmalaki sa inyo kung ano yung mga benepisyo namin kay God. Subalit, pagdating sa mga bagay na ganyan, na minsan bilang pagkatao, hindi mo alam kung paano, subalit bakit ibinibigay niya ang kasagutan? Yan po ang higit na nagpapaigting sa aking puso na kailangan ko siyang paglingkuran. Hindi dahil ginawan ako ng mabuti ng ating Panginoon, kundi, sabi nga ni kapatid na Pearl, bakit ako mag-aapura na magbayad sa tao ng utang? Samantalang, ang Panginoon, kailangan kong unahing bayaran kaysa sa tao. Buhay po ba kay Diyos? Amen po ba yun? Sige nga po, taas ka nga po ng kamay kung sino yung may mga utang. Taas po kayo! Taas po kayo! Tayong lahat may utang. Amen po ba yun? Buhay po ba kay Diyos? Kaya, kung sa oras po ng pangailangan ng kapwa nyo, at inapuran nyo pong magbayad ka sa kapwa nyo, yung kailangan ng kapwa nyo, ayaw nyong bigyan, hindi kayo bibigyan ni God. Buhay po ba kay Diyos? Kaya mga kapatid, yan lang po, iwanan ko sa inyo ha. Napakaganda po, napakasarap, sapagkat sa aming mga pinagdaanan bilang mga alagad, ni sa hinagap ng aming buhay, hindi namin alam na ito gagawin ni God sa bawat isa na kami hirangin. At ito na po yung paglilingkod na matapat sa ating Panginoon, na hindi man pagdiwalaan lahat ng tao, subalit kami mismo sa sarili namin nakababatid, na hindi man kami bigyan ng tao, mayroong gagamitin ng amang tao para magbigay sa amin na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito po, ang paigtingin niyo po sa puso niyo, paglingkuran niyo po ang ating Panginoon sa pamamagitan nating kapwa ng buong katapatan, at ang Panginoon ay maglilingkod po sa inyo ng buong katapatan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Napakaganda po. Di po ba mapakarait po nating napulot sa mga tinura ng ating Mother of the House na si Mami Maris. Di po ba mapakarami nating napulot? Sana po yung kagaya ng sinasabi niya, kung tayo tutulong, huwag natin intayin yung kapalit na, di po, di mo yung aking, ngayon naman po ay ang aking tatawagin, wala pa po ang ating mahal na apo. Pero nandiyan po ang mahal na apo. Ang ating pong kapatid na Leng, mag-aalay po siya ng awitin. Ay, isa lang pong paalala, bukas po ang umpisa po ng ating gawain ay sa loob ng 12 ng tanghali. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Muli po ay purihin at nakinain ng ating Ama. At muli po akong tinawagan upang makapaghandog ng papuri sa Kanya. Nawa po ay huwag kayong magsawa sa akin. Ano po, para po sa inyo at para sa ating Panginoon. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang
katulad ko, kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo, at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mapipigo. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayong nalaman ko na may kasama ka, hinding-hindi kailanman mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko? Kaibigan, Diyos siya. Kaibigan, Diyos siya. Yung pong awitin na yon ay ang tinutukoy po natin ay ang ating Panginoon. No? Hindi po ako sa ganang sarili, kundi ang kaibigan po natin ay ang ating Panginoon na siyang tutulong po sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating mga hirap na pinagdaraanan, sa lahat ng sakit, sa lahat-lahat po. Siya po talaga ang tuwirang matatawagan natin at matatakbuhan habang tayo nabubuhay dito sa Santa Itigan. Maraming salamat po. Sa totoo lang, sa dami po ng kanta minsan, na mablangko din po ako. Muli po para sa inyo at isang way din po ng paghahandog ko sa ating Panginoon, sapagkat tunay nga pong nakita siya at kay buti po niya. Iyakalay ang buhay ko, kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mo, matapat dahil sa pag-ibig mo. Ang buhay ko ay nagbago sa tuwina
iyong kapatalan, biyaya mo ay nakamtan sa iyo ay may kakalakan na buhay na walang hanggan. Tunay kang makinuon na malas ko sa Kalbaryo. Buhay mo inalay mo, O Kristo, upang maligtas ang tao. Sumasamba, sumasabog, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay natama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasabog, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay natama ang pagmamahal ng Ama. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon naman po ang aking tatawagin ay ang isa pa po sa aking hinahangaan, ang aking Tita Beth, kapatid na Beth. Salamat po, dakilang Ama, na muli mo akong pinatindig sa harap ng mga anak na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Batid niyo po, Ama, ang kanilang layunin na nais silang makalaya sa kanilang mga karamdaman at mga problema sa buhay. Kaya nawa, Ama, sa katahimikan ng kanilang puso, nawa po ay matamo nila ang kanilang kahilingan na tanging kayo lamang ang makapagbibigay. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, isang napakalaking utang na loob po, gratitude, yung pong binanggit ni Mother, pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Isang napakalaking utang na loob ko po sa Panginoon, ang pagkakataon na ibinigay niya sa akin upang ako ay maakay niya sa banal na lugar na ito. Yan po yung napakalaking utang na loob ko sa Kanya, sapagkat kung hindi po niya ako naakay sa banal na lugar na ito, hindi ko po alam kung saan ako dadamputin, sapagkat sa dating buhay po ay talagang mas malamang po yung ginagawa kong kamalian kaysa dun sa katuwiran na dapat po ay lagi kong ginagawa sa bawat araw. Magbibigay lang po ako sa inyo ng mga halimbawa. Bilang ako nga po ay nagtatrabaho sa isang eksklusibong katolikong eskwelahan sa Baliwag, diretsahin ko na po sa St. Mary's College of Baliwag. Doon po ako dating nagtatrabaho sa loob ng 22 taon. At dahil ako po ay nabigyan ng isang mataas na posisyon bilang direktora ng mga non-teaching and non-teaching personnel sa bandang huli bago ako umalis. Pero bago po ako na-promote as director, principal po ako ng grade school department sa loob ng 6 na taon. Kaya bilang principal at bilang isang director, dapat po talaga may dating ka doon sa mga taong iyong kasama. Kaya nga po naging ganito yung itsura ko na parang ako matapang. Yun po yung impression nila sa akin. Akala nila ako'y matapang, akala nila ako'y mahirap kausapin. Nadja-judge po ako sa aking panlabas na
kaanyuan. Yun po talaga yung itsura ko. Kung ano man po yung nakikita nyo sa akin gano'n, na mula sa ganong kaanyuan, na matigas ang mukha, na mukhang matapang, purihin po ang Ama, binago nyo po yung aking kaanyuan, ginawa na po niya akong mukhang mabait. Pinabait na po ako ng Panginoon. Sa dating buhay ko po, talaga pong nagpupuri ako at nagpapasalamat. Dahil noon po wala po akong pangunawa. Wala po akong pagmamahal sa kapwa. Wala akong pangunawa. Basta ito po yung patakaran at ikaw ay nakaluba ano ba tawag doon, na hindi ka nakatupad doon sa patakaran na yon. Sigurado pong ang kasunod na noon meron ka ng memo. At pag dumating ka sa opisina ko, mag-uusap tayo. At pag naulit pa yung pagkakasalang meron kang ginawang kalabagan sa patakaran, sigurado pong sa pangalawang pagkakataon, tsugi ka na, wala ka ng trabaho. Wala po akong pakundangan, hindi ko na po iniisip na mawawalan siya ng hanap buhay, meron siyang 4 na anak, mawawalan siya ng hanap buhay, may karamdaman ng kanyang kabiyak ng puso. Wala po akong puso. Basta po kung ano yung patakaran, yun po yung ipatutupad. Salamat po sa Ama. Inakay po niya ako sapagkat kung nanatili po ako dun sa trabaho ko na yun at patuloy kong ginagawa yun, saan po dadamputin ang kaluluwa ko? 100%. Pag ako'y binawian ng buhay, ang kaluluwa ko ay dadamputin sa impyerno sapagkat ang nabuhay nga ako pero hindi ko ginamit ang puso ko sa pag-unawa ko sa aking kapwa. Kaya palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Hindi pa po naging huli ang lahat. Paano po kaya na nang akayin ako ng Panginoon sa banal na lugar na ito ay hindi na ako nakakapagsalita? Ang aking dila ay pilipit na at ang aking laway ay tumutulo na. Makakabawi pa kaya ako? Palagay ko po ay hindi na. Kaya isa pong utang na loob kong tinatanaw sa Panginoon yan, na nang akayin niya ako ay may lakas pa ako. Magagawa ko pa yung katulad ng ginagawa ko ngayon na ako ay nakapagpapahayag sa inyo upang sa maliit na pamaraan lamang ay makilala nyo ang Ama upang kayo ay makasunod sa kalooban niya. Paano nga po kung wala na? Gusto ko man pumunta sa banal na lugar na ito, pero naka-wheelchair na ako, matigas na yung mga tuhod ko, hindi ko na maihakbang, paano pa ako makapaglilingkod sa Kanya? Kaya yan po yung tinatanong kong malaking utang na loob sa Kanya na ako'y inaka niya sa banal na lugar na ito sa panahon na ako ay pwede pang makabawi sa aking mga kakulangan sa Kanya. Nung pong nakaraan linggo, narinig ko po yung tema ni kapatid na Josie Tulfo. Ang kanya pong tema ay yung pagbabalik ng utang na loob sa Panginoon. Amen po ba? Natatandaan niyo po ba yung tema ni kapatid na Josie kung nandito po kayo? Alam niyo po yung utang na loob. Sa English po yan, gratitude. Amen po ba? Na nagsimula po sa salitang attitude. Na sa simula po ng salitang attitude, anduroon yung letter G, saka letter R, dinagdag yung attitude, kaya nabuo yung salitang, lakas nga po ninyo, gratitude, na ang ibig sabihin, good and right attitude. So, ibig sabihin, para makaganti tayo sa Panginoon, dapat ang attitude natin ay good at right. Amen po ba yon? Kaya marami po tayong kaparaanan. Alam niyo po, ang Panginoon napakabait sa atin. Sang-ayon po ba kayo sa akin? Napakabait po ng Panginoon sa atin. Kailan po ba kayo kumain na pinabayaan niya kayo? Kailan po ba kayo nagsaing na ang inyong lalagyan ng bigas ay said na? Kailan po ba kayo nagising na hindi sa inyo pinakita ang liwanag ng araw? Kailan po ba kayo tiniis ng Panginoon sa inyong mga karamdaman? Kung maggamisan, sasabihin ng iba, ang tagal ko na rito, bakit hindi pa ako gumagaling? Huwag niyo pong tanungin ang Panginoon. Tanungin niyo po yung sarili ninyo. Bakit hindi pa ako gumagaling? Baka po meron pang kulang. Yung bang puso ninyo ay 100% na nasa Panginoon? Wala na ba kayong pag-aalinlangan na talagang kayo pagagalingin ng Diyos na buhay? Walang katulad ang ating Panginoon. Humingi kayo sa Kanya. Kung talagang makabubuti sa inyo, malinis ang puso't kaisipan nyo, walang hindi po siya ibibigay sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Minsan nga po, tanda ng ating katapatan sa Kanya, hindi pa man tayo humihingi, ibinibigay na niya. Si
Sino po sa inyo yung nakaranas ng gano'n, na nasa isip pa lang yung hinihingi, hindi pa nga sinasambit ng kanyang mga labi, ng kanyang dila, subalit eto na ang saklolo ng Panginoon, ano man ang pangangailangan, ibinibigay na. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Bakit kung magkaminsan, maaaring sabihin ninyo, totoo ba yung sinasabi niya na yun? Hindi ako naniniwala kasi ako ang tagal ko nang naniniklod sa Panginoon. Bakit yung hinihingi ko, hindi pa sa akin ibinibigay? Kapatid, may kulang. May kulang, kaya hindi pa binibigay ng Panginoon. Tanangin niyo yung sarili niyo. Gaano na ba kalalim ang aking pakikipagrelasyon sa Kanya? Ang aking bang pakikipagrelasyon sa Kanya ay talagang may katapatan at katotohanan? O nakikipagrelasyon lang ako sa Kanya kapag may problema ako? Mga kapatid, pagka ganyan ang takbo ng utak natin, na matututo lang tayo lumapit sa Kanya pag tayo may problema, huwag nga po kayong maghintay ng malalim pang pagpapala. Subalit, subukan po ninyo na palalimin ang relasyon sa Kanya, na sa yung uunahin natin sa buhay natin, wala po tayong hihingin na hindi natin makakamtam. Amen po ba yon? Kaya, yan po ang una niyong palalimin. Palalimin po natin ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Marami pong paraan kung paano natin mapapalalim ang pakikipagrelasyon sa Kanya. Unang-una po, sa pamamagitan ng panalangin. So, ang tanong ko sa inyo, gaano kadalas ba kayo manalangin? How often do you pray to God para po ma-develop yung ating malalim na relasyon sa Kanya? Nakakalungkot. Ang iba sa atin, mananalangin lamang kapag talagang mahigpit na ang pangangailangan. Na kaya lamang tayo makakasumpong na makipag-usap sa Kanya pag mayroon tayong mga problema. Mga kapatid, hindi po ganyan. Ang nais po ng Panginoon, sa kagalakan at kalumbayan, dudulog tayo sa Kanya. Sa kasaganaan at sa kakulangan, dudulog tayo sa Kanya. Kapag po nagawa natin yan, makikilala po tayo ng lubusan ng ating Panginoon. At dahil po kilala na tayo niya, basang-basa na po niya ang ating kalooban. Nasa isip pa lang natin kung ano na po yung mga pangangailangan natin. Sabi nga po ni Mother, gagamit siya ng anghel. Sapagkat hindi naman tahasang ibibigay sa harapan mo, o eto yung 1,000 para matugunan yung mga pangangailangan mo. Gagamit po siya ng anghel. Amen po ba? Yung pong anghel na yon ang isusugo sa inyo upang yung pangangailangan ninyo na mula sa Kanya ay maiparating sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ganyan po siya kadakila. Subalit sa tuwin ay nabibigo siya sa atin, sapagkat patuloy siyang naghihintay upang makaniig natin siya. Subalit, nang dahil sa kaabalahanan ng ating isip sa mga makamundong bagay, mga bagay na makasanlibutan, hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa Kanya. Marami po tayong priorities sa buhay natin. Ano pong ibig kong sabihin? Marami tayong inuuna, na yung mga bagay na inuuna natin, wala sa listahan ng ating Panginoon. Subukan po ninyo, sa lahat ng pangangailangan ninyo, maging number 1 si God, siguradong sigurado po, tutugon po siya sa inyo. Sapagkat wala pong pagkabula ang Kanyang sinabi sa banal na kasulatan. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be given unto you. Ano po ang ibig sabihin yan? Unahin mo siya. Pagkamulat ng mata mo, unahin mo siya. Dumulog ka sa Kanya. Bago ka magpasimula ng iyong gawain, siya muna ang unahin mo. At 100%, yung buong maghapon na yon, kapi-kapiling mo siya. Subalit, kung pagkamulat ng mata mo, ang laman ng isip mo, mga problema, paano ko ba ito masosolve? Naku, deadline ng kuryente, wala pa akong pambayad. Naku, deadline ng tubig, wala pa akong pambayad. Magtutuition yung anak ko, wala pa akong pambayad. Doon na occupied yung utak mo, wala ngang magandang darating sa'yo. Subalit kung pasimula pa lang ng umaga, lumuhod ka na, manalangin ka na, iyalay mo na ang maghapon sa Kanya, ang Panginoon ang malayang kikilos para sa'yo. Meron po ba siyang hindi magagawa? Lahat po ay kayang-kaya niyang gawin.
Madalas ko po itong naririnig sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, walang imposible sa Panginoon. May cancer ka ba? Akala mo hindi ka nagagaling? Huwag kang maniwala. Pag kumilos ang Ama, gagawasan ng kaparaanan para gumaling ang karamdaman mo. Nakabaon ka ba sa utang? Wala ka nang magawa? Umasa ka sa Ama. Ituturo sa iyo ang kaparaanan upang ang mabigat na problema mo'y magkaroon ng kalutasan. Ano po ang problema ng tao? Marami po tayong problema. Unang-una na po rito, yung kawalan ng pagtitiwala. Kanino po tayo nagtitiwala? Nagtitiwala po tayo sa ating kapitbahay na magsasabi sa atin na pumunta ka kay Mang ganito, nagbibigay ng 5-6 yun, inang makatutulong para mabayaran mo yung mga pagkakautang mo. Sino po yung pilit nating hinahanap? Yung tao. Ang tao, walang magagawa. Subalit ang Diyos, malaki ang magagawa para sa ating buhay. Kaya mga kapatid, gusto ko lamang pong iwanan sa inyo, first and foremost sa buhay natin bilang mga Katoliko, unang-una na dapat ma-develop sa atin yung trust sa ating Panginoon. Sapagkat walang hindi siya magagawa. Kapag ninais niya, sabi nga ng mensahe ng banal na Espiritu, kung yung bundok, kaya kong tibagin. Ang dagat, kaya kong hatiin. Ang lupa, kaya kong bitakin. Yung bukol mo pa kaya ang di ko kayang tunawin? Walang hindi magagawa ang ating Panginoon. Magkaroon lamang tayo ng ganap na pagtitiwala sa Kanya. Walang hindi siya maibibigay sa bawat anak na nagpapakatotoo sa Kanya. Mamuhunan po tayo, mag-invest po tayo. Kung ano man po yung pinunahan natin sa Panginoon, tayo namuhunan sa Kanya, lahat po. Meron po tayong hambing sa mga negosyante. Meron pong tinatawag na ROI, yung Return of Investment. Kaya kung mag-i-invest po tayo sa Panginoon, ano man po yung in-invest natin, babalik po sa atin, sabi ni Mother, siksik-liglig, umaapaw. Wala pong mawawala. Sabi nga po sa akin ng mahal na Apo Kunching, kasi nga po, nung unang-una ako nagpunta dito, gawa nga po ng ako'y may migraine, meron akong vertigo, mataas ang kolesterol ko. Sa kalooban ng Ama, hindi ko naman po alam itong lugar ng Paligi eh. Never heard ko po ito, kahit po ako'y teacher nagtuturo, hindi ko po kabisado ang geography ko. Hindi ko alam na meron palang lugar na Paligi sa Candaba, Pampanga. Subalit bakit po ako naakay dito? Sa pamamagitan po ng dakilang Ama na siyang nag-akay dito. At ano po ang ginawang kaparaanan ng Ama para maakay ako? Kung ako po ba hindi nagka-migraine, makakarating po ba ako dito? Hindi. Kung ako po ba hindi nagka-vertigo, makakarating po ba ako dito? Hindi. Kaya po ako nakarating dito dahil sa aking nadarama sa aking katawan lupa. Kaya wag po kayong malumbay. Kung meron kayong karamdaman, mga kapatid, sapagkat ang karamdaman po ninyo na yan, ang ginawang kaparaanan ng Panginoon para makarating kayo sa banal na lugar na ito. Yun po yung kaparaanan ng Ama. Kaya sabi nga po ng banal na Espiritu, always think positive. Laging positibo ang pananaw natin sa buhay. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, kay maganda, kay mabuti, kay masama, kay di mainam, lagi pong positibo ang dating sa atin. Sapagkat sigurado ako, merong isang dahilan kung bakit naganap sa buhay natin yan, merong layunin ng ating Panginoon. Amen po ba? Nung ako nga po yung unang makarating dito, sabi po ng mahal na Apo, kasi kita niya ako sa muka. Kasi po nung mga panahon na nag-aaral yung mga anak niya sa St. Mary's, kita niya ako sa muka. Kaya nung makarating po ako dito, sabi po niya sa akin, nagtitiwala ka ba? Nagtitiwala ka ba sa lugar na pinuntahan mo? Sabi po niya sa akin ganon. Ang sagot ko po sa kanya, tandang-tanda ko po. Opo, sapagkat kung hindi po ako nagtitiwala sa Espiritong sumasa inyo, hindi po ako magpupunta dito. Alam niyo po mga kapatid, yun na po, yun naging panimula upang ako'y maakay ng Panginoon. Salamat sa Kanya, marami siyang binago sa aking pagkatao at ako ay unti-unting naging malapit sa Kanya. Wala po akong pinagsisihan. Kahit iniwan ko po yung trabaho ko, maganda na po yung trabaho ko, hindi po ba? Kung sa katulad po ng iba, bakit po iiwanan yun eh, nanduroong ka na. Tapos iiwanan mo, ngayon wala kang trabaho. Sino pong, eka nga po baka sabihin,
talagang lukarit na eka. Bakit eka mas pinili pa niya yung magpunta sa doon araw-araw Doon eka wala naman siyang sweldo. Hindi lang po alam ng ama na yung sweldong ibinibigay sa amin higit pa sa halaga ng salapi. Hindi po kayang bayaran ng salapi. Nababayaran po ba ng salapi ang kagalakan? Hindi. Nababayaran po ba ng salapi ang kapayapaan ng kaisipan? Hindi. Kaya po talaga nang mapunta ako dito, nagkaroon po ng galak ang puso ko, naging payapa ang kaisipan ko, kaya po nabago ang itsura ko. Sa dating napakatigas na mukha na parang hindi mo pwedeng kausapin, binago po ng Panginoon ang aking mukha, na ngayon po ako'y mukha ng anghel. Salamat sa Ama. Kaya nga po, manaka-naka, nadadaan ako sa lugar ng St. Mary's na yon. Siyempre po, marami pong mga kakilala, mga naiwang kakilala. Sabi po nila sa akin, Ma'am, bakit nabago yung mukha mo? Parang hindi ka tumatanda, parang lumambot yung mukha mo. Samantalang noon nga naman pag dumaan akong ganyan halos walang bumati sa akin kasi ang tingin nila mukha akong tigre. Salamat sa Ama. Napakalaki ng benepisyo kong nakuha sa Kanya. Kaya, in gratitude, bilang pagtanaw ng utang na loob, pagtanggap ng utang na loob, pagbabayad ng utang na loob sa Panginoon, kahit po mabigat ang karamdaman, nagsusumikap na makarating dito. Sapagkat ayaw ko pong makasira sa Kanya, na sa maliit na bagay lamang, yung paraan ko ng pagganti ng utang na loob sa Kanya ay magkakaroon ng kadahilanan. At nilalagay ko po sa kaisipan ko, pag halimbawa, sumasama yung katawan ko, parang wala ako sa kondisyon, nilalabanan ko po yan. Sabi ko po, naku, demonyo, hindi mo ako kaya. Kahit na anong gawin mo, ilalakad ko yung paa ko para makarating ako sa dambana. Nawa mga mahal na kapatid ko, yung mga binahagi ko sa inyo ay maging inspirasyon din sa inyo upang magpakatibay kayo sa Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran, na siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. May problema ka ba sa asawa mo? May problema ka ba sa anak mo? Puro pasakit ang binibigay sa'yo. Sugal, babae, alak. Nasa kanya na nga po yung ABS. Alak, babae, sugal. At sa babae naman, anong sabi ko? CBN. Ano yung CBN? Chismosa, bungangera, nagera. Yan po yung mga katangian ng mga anak ng Diyos na wala pa sa Kanya. Ang lahat pong iyan ay binago ng Panginoon. Kaya bakit hindi po ako magbabalik ng utang na loob sa Kanya? Nawa po ay maging ganyan ang pananaw ng bawat isa sa atin upang mabuhay tayo sa araw-araw ng may kapayapaan at galak sa ating kalooban. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, kapatid na Bet. Busog na busog po tayo, ano? Yung dalawang tumayo po sa harapang ito, napakarami po nating natutunan. Totoo po yung lahat ng mga binanggit ng ating Tita Bet at ng ating Mami Maris. Mga kaganapan sa amin at sa ating mga alagad, sa mga narirитong kapatiran. Kaya po, siguro po, tatawag po uli ako ng isa pa. Nabusog po ba tayo sa mga narinig natin? Pero higit po tayong mabubusog mamaya. Paglabas ng ating mahal na Apo Konsing, ang mga mensahe na ibibigay niya sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Tatawagin ko po si kapatid na Marie. Salamat, kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ibabahagi ko lang po yung naganap sa akin nung nakaraang Biyernes. Hindi po ako nabigyan ng pagkakataon nung Sabado ng gabi. Ngayon ko po ibabahagi at may mapupulot kayong aral. Sa bilang tao po, yung nakaraang Biyernes is Friday the 13th. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit sa ating Panginoon, wala siyang ginawang masamang araw at masamang petsa. Subalit sa mga tao na may makalumang paniniwala, ang Friday the 13th ay kinakatakutan nila. Amen po ba? Naganap po yan sa akin nung Biyernes ang bilang tao na pumasok ang Friday the 13th, subalit pumasok kong higit lalo ang Friday the 13th ay para sa Panginoon na walang binibigay na mali.
Maaga po akong nagbihis noon, may dala akong damit sapagkat doon po sa tinatrabahuhan kong bahay ng kapatid ko, bibili kami ng materyales o order kami. Dala ko na po yung damit ko sa sasakyan. Habang nagdadrive po kami dahil pupunta kami ng Pulilan para umorder ng bagay na pan-design doon sa bahay. Paglagpas po namin doon sa Santo Niño, di po ba may traffic doon? Naramdaman ko po nung nagkambyo na ako, parang ayaw nang pumasok, ayaw nang kumagat ng aking kambyo. Pero panatag lang po ako, sige, bumabagal yung takbo niya hanggang tumabi ko sa bago dumating nung ano bang subdivision yun, yung Villa Katrina. Tumabi ako doon. Nung pagkatabi ko po, ayaw na siyang umandar. Buhay po ang Panginoon sapagkat tinabi niya muna ako bago tuluyang huminto yung sasakyan. Bumaba ako sapagkat, naku, sabi ko, malilate ako papunta sa Divine. Sabi ko na nga ba, ito yung bilang taong Friday the 30 na apektuhan ako. Pero panatag lang po ako. Bumaba po ako sa sasakyan, naglakad-lakad ako hanggang sa gilid doon, naghahanap ako ng mekaniko. Mayroong isang lalaking lumapit sa akin. Sabi ko, saan ba dito may mekaniko? Hamo eka, humintay ka lang dyan, ihahanap kita. Hinanap po niya ako sa bandaro, nakakita siya. Pagbalik niya, dala niya ang mekaniko. Tinanong sa akin, ano bang sira? Bigla na lang akong huminto, hindi ko alam. Nung tinignan niya pa po pala, sa brake clutch po, delikado po yan. Pag nawala ng preno, bangga na po yan, ano. Sa madalit salita po, pumasok siya sa ilalim, binaklas niya lahat kasi po nasira na po pala yung goma. Pagbaklas niya po, pinabili niya ako, bumili ko. Sa madalit salita po, para mas 2 beses binaklas. Subalit panatag ang kalooban ko sapagkat sabi ko nga, pag nasa Panginoon ka pala, anumang bagay ang pinapahintulutan niyang maganap sa iyo, subalit kung nagtitiwala sa Kanya, wala pong bagabag sa kalooban. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pinahintulupan po, ito po ang pinakamaganda. Bakit ko po sasabihin napakabait ng Panginoon sa mga lingkod niya tapat sa Kanya? Sapagkat sa ganoong bagay po, pinatutunayan ng Panginoon kung gano'n niya ako kamahal. Sapagkat naganap man po yung gano'ng pangyayari, nung pong very smooth mo ang lahat ng pangyayari, yung mekaniko, mabait, lahat po ginawa doon sa sasakyan ko. Pagkatapos po nito, nung babayaran ko na po yung mekaniko, ayaw niyang tanggapin yung bayad ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Naghirap po yung pati mga tauhan niya upang baklasin yung ilalim ng sasakyan ko hanggang ibabaw ng binabayaran ko. Ang sabi niya po sa akin, hindi, wag ka nang magbayad. Sabi ko, hindi, kasi dapat lang kitang bayaran sapagkat naghirap kayo at lahat man, kahit saan man akong mekaniko pumunta, malaki pa ang babayaran ko. Sabi niya, hindi, bayaran mo na lang tong tauhan ko. Kahit 100. Sabi niya, hindi, sabi ko, eto, kasi hindi tama yan sapagkat binigyan mo ako ng pabor, kailangan ibigay ko rin sa iyo ang marapat na halaga. Binabalik niya pong pilit sa akin, subalit, ang sabi nga ng Panginoon, anak, diyan ko lang pinatunayan sa iyo na sino man kaya kong haplusin ang kanyang kalooban at kayang kong baguhin ang kalooban na ang marapat lamang ang hihingin sa iyo. Subalit, wala nga siyang hiningin sa akin. Subalit, ako na po mismo ang nagkusang nagbigay sa kanya upang hindi rin ako masubukan ng Panginoon sapagkat gumamit siya ng tao at nagbigay ng labor niya yung tao para magawa yung sasakyan ko at naayos naman po. Marapat lang na ibigay ko ang marapat na halaga para sa kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya minsan po binapahintulutan tayo ng Panginoon na maganap sa atin ng instant na pagsubok. Subalit, magtibay lang tayo, huwag tayo mabagabag, sa Kanya lang tayo humawak at ang lahat ng bagay ipagkakaloob niya sa atin. Amen po ba? Ganon din po sa ating karamdaman dahil ang karamdaman po natin biglaan lang dumarating. Hindi naman po yan nagpapaalala sa atin na magkakasakit tayo, kundi biglaan. Subalit sa biglaang pagkakasakit natin, huwag tayong malumbay, huwag tayong mabagabag, kundi patuloy tayong kumapit sa Panginoon sapagkat yan lang minsan ang ginagawang pagtitibay sa atin upang makilala natin siya at ipadama niya sa bawat isa sa atin na nariyan lang siya na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat kundi dahil sa kanyang taong kinalugdan sa ating Apo Kunching, hindi ko mararanasan o hindi ko madadama ang ganitong kapanatagan sa aking buhay. Siguro po sa ating lahat dito, meron na tayong kakontentuhan sa buhay sapagkat batid natin na mayroon tayong Diyos na inaasahan at handang sandalan sa bawat sandali ng ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya kung tayo man po ay may hinihingi na hindi pa natin nakakamtan sa ating Panginoon, sabi nga ni Tita Beth, tanungin natin ang sarili natin kung ano pa ang dapat natin gawin kung bakit hindi pa natin nakakamtan. At pag nasuri na natin ang ating sarili na mayroon tayong pagkukulang, pilitin natin makumpleto yun upang makamtan natin ang ating mga minimitsi sa buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Yun lang po at marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat po kapatid na Marie. Malapit na po, sandali na lang po. Sa mga nagbahagi po sa araw na ito, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Naway nakapulot po tayo ng magagandang halimbawa na ibinibigay ng mga kapatid nating mga alagad sa ating lahat. Ating pong pulutin ang kanilang mga inihalimbawa sa atin, sa mga nangyayari sa kanilang buhay, sa aming buhay alagad. Tayo po magsitayo at atin pong awitin ang panalangin itinuro sa atin.